sabay-sabay po natin buksan sa Luke 22 verse 42. Sabay-sabay po tayong magbasa. Ito po'y maiksi lang. Nakita na po ba niya? Father? Hindi pa. Sigaw na lang lahat. Wala pa. Luke 22:42. Masarap po sabay-sabay natin kasi may plano po talaga yung Diyos. Nakita na po natin. Father, if you are willing, yet not my will, but yours be done. So ako po sa Tagalog at ito po'y napakaganda. Ama, wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong. Gayon man, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Praise God, hallelujah, napakaganda. Ano po, sabi nga po doon, yung plano ng Diyos ang dapat maganap, hindi yung plano natin. So tayo po'y manalangin, hallelujah. Panginoon, maraming salamat Panginoon, talagang tunay nga po kami sinamahan mo sa gawain ito. Yung mainit na pagyakap mo sa amin Panginoon, ipinadama mo na sa praise and worship pa lang Panginoon. At hanggang nandito ay nag-uumalab ang aming puso Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ang salitang itong ibinigay mo sa iyong lingkod ay tumarak ito sa aming puso, Panginoon. Kagaya, Panginoon, ng isang patalim na magkabila ay talim. Salamat po, O Diyos. At sa maghapong ito, Panginoon, ay bibigay namin ito sa iyo. Pero sa ngayon, Panginoon, hayaan mong namnamin namin na kagaya ng isang isda, laman ng isda ang iyong salita. At itapon, Panginoon, ang mga tinik na siyang pwedeng makalason at makamatay sa amin. Salamat po, O Diyos, at lahat ng ito, in Jesus' mighty name, Amen. Sabi nga po dito, what is God's plan? Ano nga po ba ang plano ng Diyos sa atin? Tayo ba'y sumusunod sa kanyang kalooban? Ang ini talaga sa totoo lang. So pinaghahanda lang po tayo dahil yung plano ng Diyos, kapag yun ang nilakaran natin, talaga nating masasabi, walang pagkakamali, walang ginagawa ng Diyos na tayo pagkakamali. So, the plan of God is the concept of God. Ito daw yung konsepto ng Diyos. Having a plan of humanity and desiring to see this plan fulfilled. Ang makita ng Panginoon sa atin, sa bawat isa, yung kanyang plano at hindi ang plano natin. Minsan may mga plano tayo, gusto natin. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Diyos, hindi tayo mapahamak. Amen. Amen. Lagi ang gusto ng Panginoon, sure full. Pag sumunod tayo sa Kanya, talagang yun ay magiging isang masasabi natin, yun ay plano ng Diyos. Pero kapag plano natin sa sarili natin, may kahapahamakan niyang nag-iintay sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga po doon, God is the master planner. Naku po, kapag ang Diyos ang sinunod mo, talaga naman po, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong, sa sinapupunan ng iyong nanay, nakaplano na ang lahat sa iyo. Hallelujah. Nararamdaman po ba natin yan? Amen. Tayo ba'y lumalakad sa plano ng Diyos o sa sariling plano lang natin? Kayo na po makakasagot niya. Many are the plans in a man's heart, but the counsel of the Lord, it will stand. Sa Proverbs 19:21 po yun. Isulat po natin yun. Proverbs 19:21. Marami talaga tayong plano. Napakarami kung tayo lang sa sarili natin. Kagaya ng patotoo ng ating kapatid. Nagplano siya. Makarating dun sa UAE. Pero hindi pala dun. Dahil dun makakaranas siya ng ang sahod ay maliit, tapos marami pang trabaho. Nagplano din siya. Pumunta ng Malaysia, nakarating din siya. Pero napakadaming trabaho niya. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos sa kanya, di ba? Kasi may pagdadalhan talaga ang kanyang mga paa. Bakit? Hallelujah. Naglalakad siya, unang holiday niya, supposed to be mag-ikot-ikot siya dito sa Hong Kong.
Ikot siya ng ikot, marami siya. Bakit nakarating siya doon sa aming kinatatayon? Samantalang pwede namang may nakasakay siyang mga Pilipino doon sa 21M. Pwede siyang magtanong doon, pwedeng sumabay siya, pupunta siya ng sentral, kung saan nandun ang maraming kababayan natin. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Kagaya nga ang agila, malayo ang target ng mata. Dito pa lang makikita mo ang talas ng mata ng isang agila. Marami rin siyang pwedeng Pilipinang makasalubong, doon lang sa may Forever 21. Maraming Pilipina nag-iintay. Bakit siya dinala pa doon sa aming lugar? Ang layo na nun. May nakasabay na pala siya. Pero hindi plano, Sister Nori ng Diyos, na ikaw ay mapunta kung saan ay dito magpapakilala ng Diyos. Nais kang makilala ng banal na Espiritu. Bakit ikay dinala sa UAE? Bakit dinala ka dito sa Malaysia? Pero at the end, nandito ka sa road of blessing. Amen. Hallelujah. Minsan tayo ay nagpaplano. Nagpaplano tayo with our emotion. Gusto kong pumunta doon sa Hong Kong. Bakit? May tatakasan ka? Bakit gusto mong pumunta dito sa Hong Kong? Dahil gusto mong mabili ang gusto mo. Bakit pupunta ka dito sa Hong Kong, sa abroad? Dahil nais mong magkapera. Lahat ay tama para sa atin. Diba? Lalo na tayo isang nanay. Ano ang plano natin? Mapatapos natin ang ating mga anak. Makapagpagawa tayo ng bahay. Mabili natin ang lahat na gusto natin. Material things. Pero kapatid, nabili mo lahat. Ikaw ba ay masaya sa iyong buhay ngayon? There is lacking in one thing in your heart. There is lacking. Ano yun? Yung kasiyahan na kahit wala ka ng mga gusto mo noon. Pero pag nakita mo na sumusunod ka sa Diyos at lumalakad ka sa plano ng Diyos, makikita, there is contentment in your heart. Amen. Hallelujah. Kahit na lang ikay kumakain ng isang tasa na lamig na kanin, magpiprito ka ng isang itlog, there is contentment in your heart. Bakit? Hanggang gabi nagtatrabaho ka, alas 12, pero still nandun yung kalakasan. Saan galing yung lakas mo? Hindi sa'yo, kundi lakas na ibinibigay ng Diyos. Bakit? While you are cleaning your mind, nakikipag-fellowship ka sa banal na Espiritu. Diba? Hindi mo nararamdaman. Dumadaan ang oras. Tapos ang trabaho, masaya ang iyong puso. That's the plan of God. Pero kung ang plano mo, pag ako'y nagsweldo, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ito. Pagod na ang isip mo sa ating mga anak. Maiasip natin, o yung anak ko nagpapabili ng ganito, nagpapabili ng ganon. Pero hindi mo maiibigay. So ang isip mo napapagod, kaya napapagbuntunan mo yung trabaho mo. Nakakapagod na ang isang kunyang. Pero kapag lumalakad ka at nilalakaran mo ang plano ng Diyos, everything will be alright. Amen! Hallelujah! Pamangkin. Ganda ng church natin, no? Unod naman ang aking pamangkin. Kasi na nga tayo, ang masakit pa, yung mga plano natin sa sarili natin, bago natin makuha. Maraming sakit tayong nararamdaman. Kapatid, hindi ito nagkataon na ito'y dahil sa ganito. Kapatid, hindi ganito. Pamangkin, hindi ganito. Sa aking buhay. Pero kung nalaman agad natin yung plano ng Diyos, hindi natin daranasan. Pero bakit? Ipagpapasalamat natin na yung nangyayari ngayon, yung pala ay preparasyon lang sa plano ng Diyos. Dahil dito nasi sinapupunan ka pa lang ng iyong ina. Alam na ng Diyos kung saan ka pupunta. Dadaling ka dun sa road of blessing. Amen. Hallelujah! At ito nga kapatid, ang ating sariling plano sa atin lang. Kaya nga sabi nga, pag tayo sinunod natin yung plano ng Diyos, marami tayong pagdadaanan. Sakit sa puso, bakit? Nag-break kami ni Katipan. Nobyo! Diba? Kagaya ni kapatid, sabi niya agad sa akin, ako'y hiwalay. Sabi naman nung kasama kong pastora, welcome to the club. Grabe. Sabi ko nga, ako po ay hindi nagmamahal.
malinis. At alam po niya yun. Ang aking mga aklat ng buhay ay nakano sa inyo. Alam niyo kung ano ang aking mga anak. Pero sa lahat ng lahat ng ipinadadama o ipinararaan ng Diyos sa akin, inaari kong isang matinding pagtuturo, isang preparasyon sa isang gagawin ng Panginoon sa akin. Dahil kagaya ng isang agila, kapag tayo'y nasusugatan, lalo tayong tumatapang, hindi tayo pwedeng pabagsakin kung anuman ang pinagdadaanan natin. Kahit na halos yan ay mapagbagsak sa ating pagkatao. Pero ang isang agila, kapag nasusugatan yan, at yan ay pumunta sa tuktok ng bundok, nagtanggal yan ng balahibo, pagbaba niya at paglipad ulit, malakas na naman siya. Bakit? Nakahanda siyang lumakad doon sa gusto ng Panginoon. Hindi sa gusto. Kaya nga sabi, Father, if you are willing, take my cup. Kung maaari lang, Ama, kunin mo na ang aking sarong. Ano yun? Nag-represent po yun ng ating mga pinagdadaanan. Sorrow natin, yung mga nararamdaman, frustration natin sa buhay, sa pag-ibig, sa buhay may asawa, sa ating bilang isang katulong. Take my cup. Pagod ka na. Pagod ka na, kaya nga sinabi mo sa Panginoon, Father, if you are willing, take my cup. Pagod ka na, Father, yung pong kaluban mo, hindi yung sa akin. Kaya minsan, kapatid, tayo ay kung lumakad ay sakang. Oh, kasi bilang isang Kristiyano, minsan tayo, ang sabi natin, bakit kaya nung ako'y naging Kristiyano? Ang dami kong pinagdadaanan. Grabe. Pero kapatid, pag nakita mo yung plano ng Diyos, habang ikay dumadaan sa mga preparasyon ng Panginoon, naggagawin sa iyo, at the end, the road of blessing ang bagsak mo. At the last, at the end. Kapatid, masarap ang nakikita ka namin na ikay masaya. Despite sa mga pinagdaan, even na ikay hindi nagpapatubig, pero you know, something in your heart. Pero sundin mo lang ang nais ng Diyos sa iyo, makikita mo kung ano ang plano ng Diyos. Andiyan ang Diyos. Hindi yan nagpapangako sa iyo na hindi tutuparin yun. Pero tanda natin, ang pangako ng Diyos ay hindi instantly. Babayaran mo yan. Hindi ng pera, kundi yung obedience sa pagsunod mo sa Kanya. Ang init, hindi ko niya napapansin. Tawa Sister Nori. Sister Nori, ang buhay ganito. Pag sumunod ka sa Diyos. Tissue. Minsan din, salamat po. Minsan din, ang plano natin, sarili natin. Tawag na puso, baka malaglag. Kaya mo tayo pag ano. Minsan, ang plano natin, may kasamang pagtiligang kay Bakit? Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, lumalakad tayo. Ang sabi mo noon, nung ako'y maliit pa, wala akong mabiling ganito, wala akong ganito, kumakain kami 2 beses sa maghapon. Kaya tinanim mo sa puso mo, once na ako ay nakatapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho ako, bibilhin ko ang gusto ko. Kapatid, yan ba ang plano ng Diyos sa atin? Minsan masasabi kong hindi. Bakit? Noon sinabi ko rin sa sarili ko, ang mga taong dumurog sa akin, kahit na nakadapa ka, tutuntungan ka pa rin, dudurugin ka pa rin, hanggang ang buto mo ay magkadurog-durog. Pero sabi ko nga noon, once na ako'y makapag-abroad, bibilhin ko yung gusto ko, papag-aralin ko yung mga anak ko, lahat ay plano sa kanila nakatutok. Pero hindi pala yun ang plano ng Diyos. Tinuruan niya ako, dinisiplina niya ako, prepare niya ako sa matitinding pagsubok na halos ikamatay, halos durog na durog, halos wala ka ng mukhang makita, maipakita sa mga tao. Na habang ang pakiramdam mo, habang naglalakad ka, putol na ang ulo mo. Bakit? Nakikita mo ang pagtinding pagtuturo ng Diyos. Hindi lang sa akin, kundi sa aking mga anak. Buhay na patotoo ang aking pamangkin at ang aking hipag. Kung ano, nais ko ang aking buhay ay bukas sa inyo. Bakit? Dahil kahit wala na ako dito, ang ating mga gawain,
ang ating mga kapatiran, makita ninyo kung paano tayo inaayos ng Diyos. At nakikita ko, hindi pa man ngayon, ang mga anak ko kumakapit, yumayakap sa Panginoon. Pero ang plano ng Diyos, isa din sila. Mas matindi pa pag tumayo na kagaya ko. Mas matindi pa sa akin pag tumayo sila. Talagang physical, with boldness, na ang Diyos natin ay buhay. Kaya nga, sabi ko nga, Lord, take my cup. Takot na ako. Pero iniyak ko nang iniyak sa Panginoon. Asawa na halos 40 anyos. Siya po ay na kay Lord na. Alam ko po na kay Lord na siya. Hanggang siya'y mamatay, nagpahirap pa sa amin. Pero sabi ko, Lord, that is the part of your plan. Na hanggang ngayon ay pinagbabayaran namin ang nagasto sa Kanya. Pero sabi nga, ilang tulog na lang. At marami akong natutunan na sabi ko nga, Panginoon, tunay nga pong ang plano mo ang siyang magpapakatatag sa atin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, at bilang isang namumuno sa ating mga pinagagawa. Tayo hindi aksidente at hindi din plano na tayo pinagsama-sama. Plano din ng Diyos na tayo pinagsama-sama sa isang lugar na ito. Sinong hindi mabibless sa ating gawain na ito? We're just only a small group. But the plan of God is bigger than our group here. And even our group, the Eagle 7 Mission Team International, they didn't know, some of them, that we are globally na gumagawa na hindi nila nakikita unless lang na ipinopost natin ang ginagawa. Why? Bakit natin ipinopost yung gawain ng plano ng Diyos na yun na makita ng mundo na sa kagaya natin at tayo ay mga katulong pero may ginagawa tayo. There is something in this group. Why? Tayo ay mga domestic helper, may amo tayo, may pamilya tayo sa Pilipinas, but still tayo nakakagawa na mga dapat gawin din ng mga 24 hours na mga Christian. Pero bakit still there are questioning us? Ano ang meron sa inyo? There is something in us na yun ay dapat nating hawakan, dapat nating pasalamatan ng Diyos dahil ang plano ng Diyos ay napakalaki para sa ating grupo. Hallelujah, parang number 1 pa lang yan. Ano? Parang hindi pa tayo nagsisimula. Okay, number 1! Hallelujah, minute! Sabi nga, to know the plans of God, we must yield to God. Tama po ba yun? Tika nga, natulo na si Pukay. Kailangan po natin, tayo po, ano nga sa Tagalog ang yield? Parang isurrender, ano? Parang ilagay natin sa paanan ng Diyos. At kasama na po doon, ang surrender our plans. Surrender lahat sa atin. So, kailangan po natin tayo mag-pray. Prayer is the best para malaman po natin ang plano ng Diyos sa atin. Kasi yung pong ating mga plano, maaring yung plano natin ay plano lang natin, hindi plano ng Diyos. We must yield to God, lay down our plans, pray for the direction of our plan, submit your plans, for He is the highest power and author and finisher of our faith. Yung po'y makikita natin sa Psalm 37 verse 23. Sino po ang magbabasa niya? Sa Psalm 37 verse 23. Ito po yung number 1 natin, ha. We must yield to God. Psalm 37:23. Wala pa pong nakakita? If the Lord delights in a man's way, He makes his steps firm. Sabi nga po, it's fine. It's fine to plan as best we can. But remember, and every plan must be submitted to God. Marami po tayo. Minsan nga po yung mga plano natin, nililista pa natin sa notebook. Halos mapuno na yung notebook natin. January 1, ito ang gagawin ko. Hanggang doon sa December, ang
ko'y ganito. Kapatid, ang tanong, sa January ba hanggang December, kasama ba ang plano ng Diyos doon sa ginawa niyo? Minsan hindi. Minsan hindi natin kinukonsulta ang Diyos. Ang akala lang natin yung plano natin okay lang. Pero iba ang plano ng Diyos. Bakit ka dinala dito? Sister Nori, there is plan. May plano ang Diyos. Bakit itong kapatid ko? Lagi na lang itong para itong ang tawag dito, para itong damong makahiya. Pagduman! Pero kapatid, hindi mo makalimutan ang plano ng Diyos. You always remember the first time na nag-holiday ka. Ganun din, di ba? Dito rin. Natatanda namin, halos yan ay nagkakantutuluan si Kunya. Yes, Lord! Talagang siya ay ganon. Pero matagal, bago niya sabihin, yung mga plano na ginawa niya, kahit na sabihin siya isang Kristiyano noon, marami siya kaming sa kanyang patotoo, nakita namin higit ang plano ng Diyos na mabuti. Dinala ka dito sa grupong ito. Bakit? Kahit ikay nawawala, kapatid, alam ko ang isip mo dito. Hindi ka pwedeng tumakas kagaya nito. Hallelujah! Hallelujah! Kaya masasabi kong ang plano ng Diyos kapag tayo nilakaran natin yon, sure ball. Nandun tayo sa road of blessing. Pero hindi ganun kadali ang paglakad natin sa ating plano. Hindi ganun kadali ang paglakad natin sa plano ng Diyos. Ititrim ka pa ng Lord. Kapag sumunod tayo sa Diyos at sinunod natin ang plano ng Diyos, anong hawak ng Diyos? Gunting at salaan. Guguntingin ang mga eksismong mga plano ng Diyos ang magyayari. Parang yung nandun ka sa diba, ang init talaga. Sunod na natin. Diba yung pagka sa garden, yung may bermuda, nakita ninyo? Pag binili natin yun, diba? Talagang isang size yun. Pero kapag ipipit na dun sa garden natin, medyo may sobra, no? Gugupitin ng Lord para magpit ka dun sa kanyang plano. At makita niya na magandang maganda. Sabi nga, tinabas ka na. So masakit pag ginunting, di ba? At ang kasunod nito, gunting at salaan. Sasalain ka ng Diyos. Sasalain yung mga malalaki mo na bato. Mga malalaki mong plano na sa iyo lang. At ititira ng Diyos ang para sa Kanya. Para lang sa Kanya. Na alam mo at alam mo na kapag ang plano ng Diyos, ang iyong dinaanan, ang iyong pinanghawakan, ang iyong nilakaran, sure, you will end up in the road of blessing. Hallelujah! Number 2. Number 2 na po tayo. The plan of God has no mistakes. Tama po ba? Amen. Ang plano ng Diyos ay hindi nagkakamali. Tayo lang naman nagkakamali kasi pag nagplano tayo, pag sweldo natin, kahit hindi kailangan bibilhin. Kagaya ko noong araw, nung hindi pa ako Kristiyano. Naku! Pagkasweldo pa lang, sabi ko, susunod, ito ang bibilin ko, ganito, ganito. Pag naipadala na ang mga binili ko, nakita ko, nakatambak na. Bakit? Nanay, hindi naman itong uso dito eh. Bakit nandiyan yan? Ang mahal-mahal niyan. Nanay, para naman ako manang dyan. Kaya po, sabi ko nga, maraming nasayang. Binili ko ito para sa inyo. Nanay, hindi naman po uso dito, hindi kailangan yun eh. Kaya ang plano ng Diyos, kapag ang sinunod mo, walang masasayang kahit kaunti. Kaya nga gunting at salaan ang hawak ng Diyos. Tandaan po natin. Scissor. Ano nga po sa English yung salaan? Strainer. Oh, strainer. Strainer or shifter. Oh, diba? Napakano yata yung strainer, ano? Parang kagaya ng luya. Diba ang luya? Pag tinanggal natin sa lupa, di ba ang dumi-dumi?
Tapos tatanggalin natin yan, lilinisin natin. Tapos babalatan Tapos pipit-piti ng tudo siya. Yun pakakatasim siya. Diba ano yun? Makikita mo, ang ganda niyan tingnan. At parang may bunot-bunot pa siya. Yung bunot-bunot na yung itatapon na. Kasi kahit anong gawin, hindi naman pwede na palutuin yun. So, gunan pa rin tayo. Kagaya din ang nauna ko sa inyo illustration, yung puno ng niyog. So, kagaya po ng isang luya, na kapag tayo nalinisan, napakagandang tingnan, dilaw na dilaw, luya nga. So, kagaya din po yan sa atin. Kapag ang plano ng Diyos ay hindi natin sinunod, mananatili tayong kagaya ng isang luya. Na kapag hindi hinugasan, kapag hindi tinanggal ang balat, hindi makikita na isang napakakinis pala ng plano ng Diyos. So doon po sa God knows exactly what He's about. He knows what He's taught, what He's going to do. So kaya kailangan po tayo po ay mananalangin. Alamin natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Hey, ano po? Ano po? At diyan po makikita po natin na ang plano ng Diyos ay walang pagkakamali. Lahat ay tama. At number 3 po, to know. Ang number 3 po natin, saan ako dito? Number 1, number 2, number 3. The plan of God leads to victory in Jesus. Amen. Hallelujah. Kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, kaya nga po sabi dun, not my will, but yours be done. So, hanapin po natin at makikita po natin, the plan of God leads to victory sa Psalm 32 verse 8. Napakaganda po niyan. I will instruct you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Parang kulang. Psalm 32:8. Pakibasa nga po. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Sino po sa atin pong pagsunod at pagdaan natin doon sa victory kay Kristo? Psalm 32 verse 8 po ang ating panghawakan. Bakit? Mismo ang Diyos po ang magtuturo, mag-i-instruct sa iyo. Masakit po yun. I will instruct you. Sino ang mag-i-instruct sa iyo? Si God. Yung dating plano mo na ginagawa mo, ang Diyos ang mag-i-instruct sa iyo kung paano ka lalakad. Paano mo makita yung plano ng Diyos sa iyo. Teach you. Siya yung magtuturo sa iyo. Anak, mali ito. Dito ka. Minsan kasi tayo papunta na sa church. Pupunta dun sa kanan, sa kaliwa. Love you. Aray ko O, diba? O, ang bakit ka nag-aral? Hindi naman na. O, di mo ba? Minsan, nandun na nakaplano na yung susuotin niya sa gabi pa lang. Eto susuotin ko, ang ganda ko nito. Naku, kami nila sister, ay dito kami mag-aalmusal, ganito, magbabandi. Pero may tumawag, kapatid. Oh, halika dito, ganito tayo, may pupuntahan tayo. Diba? Kapatid, please, I love you, I love you. O, di po ba? So, ganyan lang yun. I will instruct you and teach you the way you should go. Alam niya kung saan ka dadalhin. Alam niya kung saan ka dadalhin. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you kung nagkakamali ka ng iyong dadaanan, hindi doon sa road of blessing. Ika-counsel ka ng Diyos. Iuupo ko. Saan mo makukuha ang counseling ng Diyos? Manalangin ka. At doon pa lang. At dito lang ang sagot.
Kapag nananalangin ka kailanman, kung ito'y lagi mong babasahin, dito lang, wala nang iba. This is the road of blessing. Kung may binigay ang Diyos sa iyo, dito lang mo tingnan. Dahil ang Diyos kailanman ay hindi nagkakamali ng plano sa iyo. Sa pag-ibig. Diba? Hindi magbabago. Kailanman hindi nagkamali ang Diyos nang ito'y ibigay sa atin, nang ipabasa sa atin. I will instruct you and teach you on the way you should go. I will counsel you and watch over you. Kapatid, habang ikay dumadaan sa lakad ng Panginoon, nakatingin ang Diyos sa iyo. At kapag ikay dumadaan sa pagsubok at sa plano hindi mo makayanan, igaganyan ka ng Diyos sa iyong mga palad. Bakit? Ang Diyos ang nakatutok sa iyo. Ang Diyos ang tumitingin sa lahat ng gagawin, even your thoughts. Kapag naiisip mo na iba, ka-divert ng Lord dyan. Kahit may lakad ka kagaya ng kapatid natin, na siya'y magpatotoo, sabi niya, basta mauna si Lord. Kami ay nag-bless sa iyo, sa totoo lang. Dahil noon, alam namin minsan, hindi ka nakakarating, pero may mga bagay, pero nakakatuwa yung namutawi sa labi mo. Hindi mo ba alam, lumalakad ka na sa road of blessing. Hallelujah. Grabe po yun. Yung Psalm 32 verse 8, akala natin ganun lang, ang daling basahin. Pero kung ilalagay mo, nanamnami mo, word by word, ang gagawin mo na pagbasa, talagang pagdadaanan mo yun. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Kahit kasama ka pa, nakatingin ang Diyos sa iyo. Basta lumakod ka sa ayon sa gusto mo at hindi sa gusto mo, basta gusto ng Diyos. Kahit anong mangyari, madapa ka man, malaglag ka, magkamali ka pa rin, andun ka pa rin. Itataas at itataas ka pa rin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay nasa putik na, kung ika'y nasa kumunoy na, at walang nakakakita sa iyo kundi isang hibla na lang ng buhok, sa palagay mo, mga kapatid mo, ang pamilya mo, ang mga ka-churchmate mo, makikita yung isang hiblang buhok mo, na ika'y nasa kumunoy, wala. Isa lang ang pwedeng makakilala niyan sa iyo, ang makakita, ang Diyos, ang kamay ng Diyos. Unti-unti kang itataas niyan. Dahil nga, bakit may pangako niya? I will instruct you and teach you on the way you should go. I will counsel you and watch over you. Kitang-kita niya na ikay lumulubog na sa pagkakasala. Kitang-kita na niya na mali na ang ginagawa mo, pero still, ang isang hibla ng buhok mo, magiging matatag yun. Bakit? Unti-unti kang itataas at dun sa pagtaas sa iyo, ipagpapalain ka na Diyos. You are in the road of blessing. Lain ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, sabi nga, the road of victory is not easy. Hindi ito kagaya ng normal na daanan. Sa normal na daanan, may bako-bako. Mayroong maganda na ang daan. Kahit bako-bako ang dadaanan mo, ay talagang masasabi mo, pwede ka pa rin makalakad. Pero sa the road of victory, ang tingin mo doon sa bako-bako na dadaanan mo, dahil alam mo kasama ang Diyos, makikita mo ang daan na bako-bako, ang daan na maputik, ang daan na marumi. Makikita mo sa paningin mo, pantay lang siya. Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos sa bawat lakad mo. Psalm 32 verse 8, matindi po yan. Yan po ang aking life verse. Kaya po ang isang nanay agila, kahit anong mga pinagdadaanan sa buhay, bakit alam natin na kagaya ng isang agila, tayo ay lilipad at lilipad. Lilipad at lilipad tayo, basta huwag ka lang umalis sa umbrella ng Panginoon. Huwag ka lang umalis sa umbrella ng Panginoon. Dahil siya, alam niya, na sinapupunan ka pa lang, alam na ang mangyayari sa iyo. If Christ yielded His blood to you, how about you, mga kapatid? Just leave that question sa inyo. Kayo na po ang makasagot. Lahat ng Panginoon, ang kanyang plano sa buhay mo, tayo ay makikis. We can plan all we want. Not only one plans, but action. Hindi pwede yung plano ng Diyos ay alam mo lang. Pero kasama doon ang aksyon at ano yun.
You must repent sa lahat ng ginagawa mo. Mag-repent po tayo. Dahil hindi mo madadaanan ang road of blessing, ang plano ng Diyos sa buhay mo kung mananatili ka sa sitwasyon mo. Mas repent. Para tayo'y makadaan diyan. At makikita mo at the end, you are victorious. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa atin, kung tayo nasa sitwasyon, Father, if you are willing, not my will, but yours. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga plano sa aming buhay. Ikaw, Ama, ang nakakaalam. Dahil inilagay pa lang kami sa sinapupunan ng aming ina, ay kami, Panginoon, ay kilala mo na. You set apart us, O God, na may gagawin ka. At ito'y nakaplano na. We are in the master plan of God. Hallelujah, Jesus. Lord, sa amin po na iyong mga pinili, O God. Tulungan mo po kami, O Diyos. Hindi po namin kaya na kami makadaan na nag-iisa sa road of blessing. Hindi po namin kaya kung hindi mo kami sa atamahan mo. Ikaw, Ama, ang nakakakilala sa amin ng lubusan. Kahit ang aming puso, O God, hallelujah, kitang-kita mo. We can pretend, O God, hallelujah, that we are holy. Na wala kaming kasalanan, na wala kaming ginagawa. Pwede namin to, O God, itago sa tao. Pero sa iyo, Diyos, sa iyong mga mata, hindi mo ito makakaligtas sa iyo dahil kapag ang pinili mo, kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin, O Diyos, ang masusunod. Yung kagustuhan mo, O God. Hallelujah, maraming salamat po, O Panginoon. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat. At nawa, Panginoon, ito pong iyong mensahe sa amin, Panginoon, ay lakaran namin. The road of blessing, the plan, Panginoon, na nais mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay ibibigay namin sa iyo pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa banalong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.